May patay! May patay! Ay, Ay, tingnan niyo, may lapitan patay natin. dito! Tingnan niyo, Abay, oh! ang lansya ni Kapitan ng MV Carlos. Ay, sino pumatay sa kanya? Ay bakit siya pinatay? Dark Shadow 101. Kumusta mga ka-shadow? Welcome back sa ating channel. Para sa lahat ng mga mahilig sa kwentong aswang at kababalagan, huwag nating kalilimutang mag-subscribe sa ating channel, Dark Shadow 101. Lahat ng aming ilalahad mula mismo sa ating mga letter sender na hanggang ngayon nanginginig pa rin sa takot kapag naaalala nila ang kanilang nakaraan. Kwentong kilabot at katatakutan. Narito na ang ating tula sa araw na ito. Alas 5 pa lamang ng umaga, samot-saring ingay na ng tao ang maririnig sa palengke. Malapit sa pantalan ng Santo Tomas. Hindi naman bago ang ganong sitwasyon sa kanila. Ang mga tendera ng isda, ang mga mamimili, ang mga kargador na nagbubuhat ng kahon. Normal ang ganitong ingay, pero nang umaga na yon, Nobyembre 23, 2009, isang sigaw ang gumimbal sa lahat. Si Aling Nena, isa ring tindera ng isda ng palengke. Kagagaling niya lang sa isang bangka upang kunin ang inorder na isda sa isang kilalang mamamalakayan ng isda ng Santo Tomas. Napatigil ang lahat. Ilang segundo lang bago pumasok sa utak ng mga tao kung ano ang narinig nila. Pagkatapos ay nagulo na. Nagsitakbuhan ang mga tao papunta sa tapat ng bangka ng MV Carlos. Nakahiga doon si Kapitan Ruben, kilala sa buong pantalan, may-ari ng 3 bangka ng pangingisda. Lalaking matapang, hindi matatakutin kahit pa sa bagyo. Ang katawan niya ay nakaunat sa pagitan ng 2 bangka. Ang mga kamay nakabukas paharap sa langit. Walang sugat, walang dugo, walang kahit na anumang bakas ng labanan maliban sa ayos ng kanyang muka na parabang gulat na tila may nakitang isang nakatatakot na nilalang bago ito namatay. Sa kabilang panig ng palengke, sa maliit na bangketa ng bangus at galunggong, naroroon si Girlie. 22 taong gulang, maayos ang buhok. Kahit palengke ang trabaho'y tahimik na uri ng babae. Hindi siya ang unang tumakbo nang marinig ang sigaw. Dahan-dahan lamang siyang tumayo mula sa kanyang kinauupuan at tumingin sa direksyon na kinalalagyan ng kapitan. Lumapit siya kasama ng iba. Nang makita niya ang katawan ng kapitan, nanatili lamang ang ekspresyon niya, tahimik, parang nag-iisip. Wala siyang sinabi. Nakatayo lamang siya sa gilid ng mga nag-uumpukang tao. Tumingin sandali sa patay na lalaki at bumalik sa kanyang bangketa. May nakapansin sa kanya si Goryo. Matandang kargador, mahigit 10 taon na sa palengke. Tinanong siya nito kung nakita ang bangkay. Oo lamang ang sagot nito. Tinanong uli siya ng lalaki kung hindi daw ba ito natatakot. Ani naman ng babae. Bakit naman daw siya matatakot sa patay? Ang buhay daw ang dapat katakutan ng babae. Natawa ang matanda. Akala niya'y biro lamang. Tapos bumalik na siya sa kanyang mga isda. Hindi niya naisip na malalim ang sinabi ni Girlie nung araw na yun. Mga ilang sandali lamang ay dumating na ang mga pulis. Bandang alas 7. Pinalikas nila ang mga tao at sinimulan ang investigasyon. Nagtanong-tanong sila sa paligid kung sino ang nakakita,
kung sino ang naroon bago natagpuan ang katawan. Kailan ang huling nakita si Kapitan Ruben na buhay? Sabi nila ay alas 4 ng umaga. Sabi naman namang nagtatrabaho sa palengke. Naruroon pa siya noon, nag-iinspeksyon ng kanyang bangka. Normal lang daw ang lahat. Tapos mga ilang sandali lamang ay bigla na lamang itong nawala. Walang nakarinig na kahit na ano. Walang sigaw, walang ingay, walang labanan. Parang basta na lamang namatay ang tao doon sa pagitan ng mga isda at ng bangka. Sinabi ng mga medical examiner na hindi natural ang pagkamatay nito. Walang heart attack. Walang lason. Pero ang ekspresyon ng mukha ng kapitan ay nagpapaywatig ng matinding takot sa huling sandali ng kanyang buhay. Hindi ito pangkaraniwang kamatayan. Lalong nakagugulat sa investigasyon ang maliit na butas sa katawan ng kapitan sa may bandang likuran. Doon nila nakumpirma na halos maubos ang dugo ng lalaki. Kaya lalong naging palaisipan sa kanila ang estelo ng pagkakapatay sa kapitan. Agad namang nakarating ang balita sa anak nitong nasa apartment, si Carlo Ruben, anak ng kapitan, estudyante ng criminology. Nasa 3 taon, 21 taong gulang, nagising siya sa tawag ng kanyang ina. Ang boses nito'y nanginginig. Hindi maayos ang sinasabi. Carlo! Carlo, ang papa mo! Carlo, ang papa mo! Tumayo siya sa kama. Narinig niya ang sagot. Hindi na siya muling natulog pa dahil sa pagkabigong sinapit ng kanyang ama. Galit at puot ang nararamdaman niya sa taong gumawa noon sa kanyang ama. Agad din namang nagtungo sa pinangyarihan ng krimen. Pero bago siya pumunta sa pinangyarihan, nagtungo muna siya sa mga pulis. Nagpakilala at hiniling na makita ang katawan ng ama bago ito dalhin sa morgue. Tiningnan niya ang mukha ng kapitan. Ang ekspresyon na gulat, ang mga matang bukas. Hindi siya umiyak ng mga sandaling yun. Hindi siya nagsalita. Tumingin lamang siya. Ano pong nangyari sa kanya? Hindi pa namin alam. Nag-iimbestiga pa kami. Wala man lang bang nakitang clue o kahit na ano? Criminology student ka, no? Oo. Kaya gusto ko malaman ang lahat. Tumingin siya sa pulis. Nakita ng pulis na ang determinasyon niya sa mukha. Ang uri na hindi nakukuha sa paaralan lamang. Uring lumalabas kapag nasasaktan ang isang tao. Pagkatapos noon, dumiretso na siya sa pinangyarihan. Habang nagtatanong-tanong si Carlo sa palengke, napadaan siya sa bangketa ng isda. Naruroon si Girlie. Nagbebenta ng isda na parang wala nang ibang nangyari ng mga araw na yun. Tahimik, maayos, nakangiti sa mga customer. Napatigil si Carlo. Hindi dahil maganda ang dalaga. Mapapansin mo agad ang ganda niya kahit sa palengke. Napatigil siya dahil sa reaksyon nito. Sa gitna ng gulo sa buong palengke, si Girlie lamang ang tila parang normal lang ang lahat. Pasensya na. Magtatanong lang sana ako. Tumingin sa kanya si Girlie. Maingat na tumingin. Klase ng pagtingin na parang sinusukat. Tungkol ba sa namatay? Oo. Bakit? Ama ko siya. Nagbago ang ekspresyon ni Girlie. Maliit lang ang pagbabagot, ilang sandali lamang. Pero hindi naman ito nakaligtas sa paningin ni Carlo. Ngunit nang mapansin ang pag-iiba ng ekspresyon ng dalaga, lalong tumingkad ang nakaaakit nitong ganda. Napakabuti ng iyong ama. Lihim niya akong tinutulungan at inalok na pag-aralin.
Kaya hindi ko lubos maisip na may gagawa ng ganun sa kanya. Kilala mo ang ama ko? Walang tao rito na hindi nakakakilala sa kanya. Kilala siya ng lahat ng naririto. Sa tingin mo, sinong demonyo ang gagawa nun sa kanya? Nagtanong pa si Carlo ng ilang bagay. Kung may nakita siya o may narinig. Sumagot naman si Girlie ng maayos, malinaw at walang labis. Kapag tinatanong siya ay sumasagot din naman ito. Pero hindi siya nagbibigay ng higit pa sa tinatanong nito. At sa bawat sagot, mas lumalalim ang pagtataka ni Carlo sa dalaga. Bago matulog si Carlo ng gabing yun, inisip niya ang babae. Nang sabihin niyang anak siya ng kapitan, ang tila pagbabago ng ekspresyon ng mukha nito, merong namumuong pagdududa ang lalaki sa babae. Pero natatakpan ng labis niyang pagkabighani sa dalaga ang nararamdaman niyang iyon dahil sa pagiging mainhin at ubod ng ganda ng babae. Ang mga tanong ay unti-unting napapalitan ng paghanga. Nasabi niya na lamang sa kanyang sarili, maaga pa. Wala pang sapat na impormasyon para mag-conclude ng kahit na ano. Pero bago siya nakatulog, isang tanong lang ang naiwan. Sino ba talaga ang babae na yun? Bakit siya inalok ng papa ko na mag-aral? Lumipas ang gabi, sumikat ang araw. Ikalawang araw pagkatapos na mangyari ang karumal-dumal na pagpatay sa kapitan ng lansya. Sa kabilang bahagi ng bayan, sa maliit na bahay malapit sa palengke, nakaupo si Girlie sa hapagkainan, tahimik at mag-isa. Hawak niya ang isang basong tubig pero hindi niya ito iniinom. Tumingin siya sa isang sulok ng sala sa bahaging mas madilim. Nandito ka pa rin ba? Walang sumagot, pero may gumalaw sa dilim. Ibinaba ni Girlie ang baso, pumasok sa kanyang silid at isinara ang pinto. Nanatiling madilim ang isang sulok ng sala. Nang sumunod na araw, bumalik si Carlo sa palengke. Dala ang isang maliit na notebook at ballpen. Nagsimula siyang makipag-usap sa mga tendera, sa mga kargador, at sa kahit na sino mang handang sumagot sa kanyang mga katanungan. Karamihan sa mga tanong niya ay pareho ang resulta. Walang nakita ng kahit na ano. Normal ang palengke nung gabi na yun. Walang away, walang ingay. Walang kakaibang tao bago nangyari ang krimen. Pero may isang bagay na palaisipan habang naglalakad siya sa palengke. Halos lahat ng tendera ay may takot sa mukha. Hindi normal ang takot pagkatapos ng balita. Isang uri ng takot na tila ba meron silang alam na hindi nila masabi, na sila lang ang nakaalam at tila ba ang mga ito'y umiiwas sa kanya. Napadaan uli siya sa isang bangketa ni Girlie. Naroroon pa rin ang babae. Nagbebenta pa rin ng isda na parang hindi naapektuhan sa manangyari nung nakaraang araw. Ngumiti siya kay Carlo nang makita nitong papalapit. Nandito ka ulit? Oo. Okay lang bang magtanong ulit? Okay lang. Umupo si Carlo sa isang bakanting bangketa sa tabi. Maingat na tumingin sa babae. Natanong ka na ba ng mga pulis tungkol sa nangyari? Oo. Pareho lang yung sinabi ko sa kanila. Wala akong nakita kahit ano. Pero naroon ka sa palengke bago natagpuan ng kapitan ng lansya. Huminto si Girlie sa pag-aayos ng isda. Tumingin ito sa lalaki. Naroroon ang lahat ng tindera dito. Dapat ba kaming lahat ay may alam? Hindi. Tinatanong ko lang.
Mabuting estudyante ka. Matalino ang mga tanong mo. Pero wala talaga ako masasabi. Tumingin siya kay Carlo ng diretso. At sa pagkakataon na yun, napansin ni Carlo na maganda talaga ang babae. Tipo ng gandang sobrang hinhin at tila ba hindi makabasag ng pinggan. Nangitian siya ng dalaga. Natauhan ang lalaki at inayos ang sarili. Ilang taon ka na bang nagbebenta ng isda dito? 3 taon. Kilala mo ng lubos ang kapitan? Sandaling natahimik ang babae. Tila may kung anong itinatago. Kilala ko siya gaya ng pagkakilala ng lahat ng tao dito sa palengke. Suki. Bahagyang tumingin si Carlo sa mga mata ni Girlie. Iniiwas naman ng babae ang tingin sa lalaki. At bumalik sa pag-aayos ng kanyang mga tindang isda. Bakit ka pala niya inalok na pag-aralin? Bakit mo na itanong? Ano bang iniisip mo? Sagutin mo na lang ang tanong ko. May karapatan akong manahimik. Lalo na kung ang nagtatanong ay hindi naman official investigator. Hindi ka ordinaryong tindera. Alam mo na hiwagaan ako sa'yo. Parang matalino ka ring tao. Isipin mo na lang na yan ang dahilan kung bakit inalok ako ng papa mo na mag-aral. Pasensya na, marami pa akong gagawin. Bumalik na lamang sa pag-aayos ng isda si Girlie. Hindi pinansin pa ang lalaki. Lalo tuloy naguguluhan si Carlo at lalong nagkaka-interes sa dalaga. Makalipas ang ilang araw, isang bagay ang nagpalinaw sa ilang mga tanong ni Carlo. Nalaman niya mula sa isang matandang kargador na may isa pang lalaking naging malapit kay Girlie na namatay din 3 buwan bago namatay ang kapitan. Hindi gaanong napansin nung una dahil malayo ang tirahan ng lalaki. Sakit daw sa puso ang dahilan, sabi ng mga pulis. Nagsimulang mag-ugnay-ugnay si Carlo sa kanyang isipan. 2 lalaking naging malapit sa buhay ni Girlie. 2 lalaking namatay, subalit walang malinaw na dahilan. Para sa kanya, masyado pang konti yun bilang ebidensya. Pero sapat na para makatulog siya ng maayos at mahimbing. Isang hapon, nang malapit ang magsara ang palengke, naiwan si Carlong nakatayo sa labas, nanunood sa mga taong pauwi na. Nakita niyang muli si Girlie, nagpapalit ng damit sa likod ng kanyang bangketa. Pinalitan ng mas simple para sa kanyang pagbiyahe pa uwi. Nag-ayos ng mga gamit. Nagsimulang maglakad na mag-isa, tahimik at hindi nagmamadali. Pagbalik niya sa kanyang maliit na kwarto sa pantalan, isinulat niya sa notebook ang lahat ng alam niya tungkol sa babae. Girlie, tindera ng isda. 3 taon na sa palengke. Tahimik, maganda. May itinatago? Question mark. Tumingin siya sa mga salitang isinulat niya. Bilang estudyante ng criminology, natutunan niya ang bawat impormasyon. Gaano man ito kaliit, gaano man ito kalaki. Lahat ito ay may halaga. Kahit ang paraan ng pagsasalita ng isang tao, ang mga salitang pinipili nito, ang mga salitang iniilag nito, kahit ang paraan ng pag-upo at paghinga at pagtingin kapag tinatanong, isang bagay na hindi niya gustong sagutin. Iniisip niya ang mga pagkakataon na nakita niya ang babae sa palengke, sa barangay hall, pagkatapos ng insidente. Sa bawat pagkakataon,
Isang bagay ang pare-pareho. Hindi nagulat si Girlie. Hindi sa anumang tanong niya, hindi sa kahit anumang sitwasyon. Para bang lahat ng nangyayari, kahit gaano pa ito kasurpresa sa iba, ay inaasahan na ni Girlie. Ang pagiging kalmado ay hindi natural para sa isang babaeng 22 taong gulang na napalilibutan ng mga kaguluhang nangyayari sa kanyang paligid. Pagkatapos noon, isinara niya ang notebook. Inisip ang ama. Handa siyang manatili sa pantalan hanggang sa malaman niya ang buong katotohanan. Isang Biyernes ng gabi simula ng gulo. Maingay uli ang palengke kahit gabi na. May mga vendors pa ring nagbebenta. May mga taong bumibili tuwing hapon. Si Girlie naman, maaga sanang uuwi ng mga oras na yun, pero meron siyang huling customer pang dumating at natagalan ang transaction. Kaya nang makaalis siya ay medyo huli na. Madilim na. Pero hindi siya natakot sa daan kahit na madilim. Sanay siya. 3 taon na siyang naglalakad sa ganung oras pa uwi sa kanilang bahay. Pero ng gabi na yun, may kakaibang pakiramdam siya. Para bang may sumusunod sa kanya. Lumingon siya ng mabilis. Patuloy siyang naglalakad at nang lumingon siya uli, wala naman siyang nakitang kakaiba. Pero nandoon pa rin ang pakiramdam at sigurado siya sa kanyang nararamdaman na hindi siya mag-isa sa daan na yun. Sa di kalayuan, nakita iyon ni Carlo. Naruroon siya sa labas ng isang tindahan. Kumakain ng mani, nagpapahinga. Pagkatapos ng mahabang araw ng pagtatanong, nakita niya si Girlie palabas ng palengke. Tapos nakita niya si Dodong. Si Dodong, isa sa mga kargador ng isda sa palengke. 50 taong gulang na, malaki ang katawan. Kilala ng lahat sa palengke na mahilig manligaw sa mga babaeng hindi naman interesado sa kanya. Ilang beses na siyang pinagalitan ng mga tindera pero palagi siyang bumabalik-balik. Pero ng gabing yun, sinundan niya si Girlie, maingat at dahan-dahan. 200 magkahiwalay ang naglalayo mula sa palengke papunta sa bahay ni Girlie. Ang malawak na pangunahing daan at ang maikli sa tabi ng mga puno. Pinili ni Girlie ang maikli. Hindi maganda ang desisyon niya ng gabi na yun. Dahil sumunod si Dodong sa kanyang dinaanan. Sumunod din naman si Carlo dahil kinabahan ito. Nang lumiko si Carlo sa isang sulok ay napatigil siya. Nakita niya si Girlie doon na nakatayo sa tabi ng isang malaking puno ng nara. Hawak ang kanyang bag. Nakakunot ang noo. Hindi ito umiiyak gaya ng kanyang inaasahan. Hindi nagmamakaawa kahit pa may sumusunod sa kanya. Nakatayo lamang ito. Sa isang sulok naman ng lugar, yun ang labis na ikinagulat ni Carlo. Nang makita niya ang lalaking nakahiga na sa lupa, hindi na gumagalaw. Natameme si Carlo. Lumingon si Girlie at nakita siya. At sa pagkakataon na yun, sa liwanag ng ilaw na kahit na malayo, nakita ni Carlo ang mukha ng babae. Hindi nagulat, hindi rin natakot. Tila ba handa na parang inaasahan niyang darating si Carlo. Carlo, sinundin niya ako. Bigla nilang may lumapit mula sa likod. Hindi ko nakita ang mukha. Madilim. Tapos, tumingin siya sa katawan. Lumuhod si Carlo sa tabi ni Dodong. Inilagay ang kamay sa leeg. Wala na ni ang pulso nito. May narinig ka ba?
Kahit na ano. Ingay lang. Iyon lang. Tapos biglang nawala. Tumingin si Carlo sa katawan ng lalaki. Walang bakas ng saksak, walang dugo, pero patay na. Parang katulad ng nangyari sa kanyang ama, walang malinaw na dahilan. Halika, dadaling kita sa ligtas na lugar. Pupunta tayo sa barangay. Ire-report natin ang nangyari. Tumingin siya kay Girlie. Tinimbang ang mga pangyayari. Pagkatapos noon ay tumango naman ang dalaga. Sa barangay hall, malinaw at maayos sa sinabi ni Girlie sa barangay tanod. Sinundan siya ng lalaki. Nagtago siya sa likod ng puno at may lumapit sa lalaki na hindi niya nakita ang muka. Kompleto ang detalye, wala ni isang alinlangan. Sa labas ng barangay hall, habang naghihintay na matapos ang proseso, nakatayo sila Girlie na magkalapit. Salamat. Wala yun. Okay ka lang ba? Oo. Girlie, ang nangyari kay Totong, katulad ng nangyari sa aking ama. Walang malinaw na dahilan. 3 lalaki na sa loob lamang ng 1 taon. 2 magkasunod at 1, 3 taon na ang nakararaan. Natahimik si Girlie. May alam ka ba? May alam ka, hindi ba? Tumingin si Girlie sa kanya. Matagal na pagtingin. Pero wala itong sinabi. Nanahimik lamang iyon. Sapat na ang sagot para kay Carlo. Isa lang ang natitiyak niya. May alam ang babae. Pero hindi lamang iyon sinasabi. Para sa kanya ay dati posibilidad lamang iyon. Pero ng mga oras na yun, katotohanan na. Nagiging malinaw na para sa kanya. Kasama ng katotohanan yun, ang isang komplikadong bagay na hindi niya inaasahang maramdaman. Hindi naman siya galit, hindi naman siya natakot. May isang bagay na mas malapit pa sa pangunawa. Para sa unang pagkakataon mula nang dumating siya sa pantalan, may bagay siyang naiintindihan tungkol sa babaeng kaharap kahit hindi niya alam kung ano man iyon. Bumalik siya sa kwarto niya ng gabing yun nang may isang bagay na nagbago sa loob niya. Hindi puro investigasyon ang habol niya. Hindi na puro katotohanan tungkol sa pagkamatay ng ama. May kakaiba. Isang pagnanais na maunawaan ng babaeng napupusuan niya. May tinging parang laging nagtatago sa isang mundo sa loob ng dibdib ng dalaga. Kinabukasan, dumating si Carlo muli sa palengke ng maaga. Naroroon nang muli si Girlie sa kanyang bangketa. Parang walang nangyari ng gabing yun. Nag-aayos ng isda, nakangiti sa mga customer. Ganun pa rin siya. Lumapit si Carlo at umupo sa isang bangketa sa tabi. Kumain ka na ba? Oo. Kumain na ako. Girlie? Gusto ko sanang kausapin ka ng seryoso. Ngayon, tumingin ang dalaga ng maingat. Tungkol saan? Tungkol sa kaligtasan mo. Hindi maganda ang pangyayari sa 2 namatay. Sa loob lang ng 1 buwan. Parehong kilala mo. Wala namang isinagot ang dalaga. May alam na ang mga pulis. Babae raw ang konektado sa mga namatay. Hindi pa nila alam kung sino. Pero nag-iimbestiga na sila. Kaya nga nag-aalala ko sa'yo. Binantayan niya ang mukha ng babae habang sinasabi iyon. Wala namang nagbago sa ekspresyon ni Girlie. Kahit na konti. Iniisip mo ba may kinalaman ako sa pagkawala nila? Hindi yun ang pinupunto ko. Sinasabi ko lang,
na baka ikaw ang susunod na target. O kaya baka may alam ka. Kaya kung may alam ka, sabihin mo na sa akin. Baka malagay ka sa panganib. Nais ko lang protektahan ka. Matagal na tumingin sa kanya si Girlie. Ang klase ng pagtingin na sinusukat kung gaano kalapit na pwedeng lumapit ang katotohanan sa isang tao. Anong gusto mong gawin ko, Carlo? Lumayo ka muna dito. Doon ka sa bayan. Malapit sa pantalan. May inuupahan akong kwarto doon. Malapit din sa tanggapan ng mga pulis. Mas ligtas ka doon. At saka, mababantayan kita. Tumangaw-tango lamang si Girlie habang nakikinig. Tapos, nang matapos si Carlo, saka siya nagsalita. Hindi. Bakit? Hindi ako lilipat dahil ayoko ng utang na loob sa kahit na kanino. Dito ako naninirahan. Dito ako nagtatrabaho. Salamat sa alok mo, Carlo. Pero hindi. Hindi naman alok ito para... Alam ko ang ibig mong sabihin. At mabuti ang intensyon mo. Pero kaya ko ang sarili ko. Paano mo nasasabi na kaya mo sarili mo? Delikado ang nangyayari sa mga tao nasa paligid mo. Ngumiti si Girlie. Ngunit banayad lamang. 3 taon na akong naninirahan dito, Carlo. Okay pa rin naman ako. Walang magawa si Carlo. Tumayo siya. Inayos ang kanyang bag. Okay. I'm sorry. Pasensya na. Pero kung sakali mang magbago ang isip mo Sige, Carlo. Malalaman mo din yan. Umalis na si Carlo. Pero sa daan pabalik sa kanyang kwarto, may isang bagay na hindi niya mapigilang isipin. Kung talagang nagmamalasakit lamang siya sa kalagayan ng dalaga o tila ba parang may ibang dahilan. Parang nais niyang mas mapalapit pa sa babaeng iyon. Pero hindi niya masagot ang kanyang sarili. Habang naglalakad siya sa maliwanag na kalye ng pantalan, iniisip niya ang paraan ng pagtingin ni Girlie sa kanya. Maingat na nagbibigay ng kahit na ano pero hindi naman ganap na tumatanggi. Ang ngiti nito'y parang naglalaro sa kanyang isipan. Ang boses na mahinaw ng dalagay parang napakasarap sa kanyang pandinig. Kahit na ganun, marami pa ring tanong sa kanyang isipan. Kung bakit nakararamdam siya ng takot para sa dalaga. Isang bagay ang naging malinaw kay Carlo ng gabi na yun. Hindi niya kayang lumayo sa dalaga. Hindi dahil anak siya ng kapitan na kailangan niyang malaman ang katotohanan, kundi dahil sa bawat araw na naroon siya sa palengke, sa bawat pag-uusap nila ng dalaga, at sa bawat sagot ng babae, malinaw, kahit na hindi naman kompleto, mas lumalalim ang ugnayan nila ng dalaga. Makalipas ang ilang araw, si PO3 Aguilar, ang pulis na sineseryoso ang kaso, 30 taong gulang, 2 taon na sa serbisyo, pero siya ang uri ng taong hindi titigil kapag may naaamoy siyang kakaiba. Ang kakaiba, ang 2 kamatayan sa pantalan. Nagsimula siyang mag-ipon ng mga datos, bawat detalye, bawat chismis, bawat obserbasyon. Isang bagay ang lumalabas na hindi niya inaasahan. Ang 2 lalaking namatay ay parehong may kakaibang kondisyon sa katawan. Hindi ito agad napansin nung una, pero nang makita ni Aguilar ang medical report ng 2, may isang bagay na nagtutugma. Parehong naglabas ng similya ang 2. Hindi natural iyon sa kamatayan ng isang lalaki. Nagsimulang mag-isip si Aguilar.
babae. Sabi ng instinct niya, maaaring may kinalaman ang babae sa pagkamatay ng dalawa. Pero para sa kanya, hindi pa rin sapat iyon bilang ebidensya. Pero nang sinuri nila ang lugar kung saan natagpuan ang bangkay ni Dodong, may natuklasan ang isa sa kanyang kasama. Isang panyo, puti, malinis at may naamoy na pabango. Nasa ilalim ng isang ugat ng puno, hindi madaling makita. Nagpasuri si Aguilar, babae nga ang may-ari. Nakita sa hibla ng buhok na nakadikit sa tela at ang amoy na pabango, uri na hindi nabibili sa palengke. Inisip ni Aguilar ang lahat ng posibilidad sa kanyang karanasan. Kahit 2 taon pa lamang siya sa serbisyo, natutunan niya ang mga kaso na ang inaakala niyang mga simpleng bagay lamang ay pinaka-importante palang ebidensya sa paglulutas ng kaso. 2 lalaki, parehong namatay na walang malinaw na dahilan, parehong may kondisyon sa katawan na nagpapahiwatig ng pakikilahok ng isang babae. Parehong konektado sa iisang lugar, ang palengke ng Pantalan. Ngayon, isang panyo at isang testigo. Naisip ni Aguilar, kaya nagtanong-tanong siya sa paligid. Isa sa mga nagtitinda sa malapit na tindahan ang may nakakita na isang babae raw, tahimik at maayos ang damit na lumalakad sa direksyon mga bandang takip silim ng gabing namatay si Dodong. Maganda raw. Kaya ng mga oras na yun ay nagkaroon na siya ng lead tungkol sa tunay na salarin sa pagkamatay ng 2 lalaki. Sa kabilang dako naman, kinausap ni Aguilar si Carlo. Naroroon si Carlo sa police station nang dumating ang impormasyon. Nakinig siya ng tahimik habang nagsasalita si Aguilar. Pinipigilan ang mukha na huwag magpakita ng emosyon. Sa tingin namin babae ang salarin. May isa kami tinitingnang anggulo. May panyo kami natagpuan sa lugar. Sa panyo may hibla ng buhok ng babae. May testigo rin na nagsasabi na may nakitang babae ng gabing yun bago namatay si Dodong. Papunta dun sa direksyon kung saan siya namatay. Nanatiling tahimik si Carlo. Maingat na nakikinig sa bawat salita ni Aguilar. Sa loob niya, isang pangalan pa ulit-ulit na tumatatak sa kanyang isipan. Hindi niya lang ito masabi. Carlo, mahal mo ang ama mo pero kailangan mong hayaan ang mga pulis na gawin ang trabaho namin. Pero kung may hinala ka na may kinalaman ng isang babae sa pagkamatay ng iyong ama, hindi ko masasabi. Tingin ko lang may alam siya. Paalala lamang namin, huwag kang kikilos nang hindi kami kasama. Kailangan alam namin. At sisigurado namin makakatulong ka. At ang babaeng lagi mong kasama. Matagal bago sumagot si Carlo. Sige. Pero sa loob niya, kung talagang may kinalaman si Gary sa lahat, paano niya harapin ang katotohanan? Paano niya harapin ang isang posibilidad na ang babaeng gusto niya ay meron nga talagang kinalaman sa pagkamatay ng kanyang ama? Hindi niya maiwasang isipin iyon. Lalo na't may mga koneksyon siya sa pagkamatay ng 2 biktima. Lumabas si Carlo sa police station ng dahan-dahan. Dumiretso sa kalye, sa malayo, sa direksyon ng palengke. Naaamoy niya pa rin ang ambience ng karagatan ng buong Pantalan. At ang amoy ng mga isda dala ng hangin. Ang amoy na kasama ng lahat ng mga ala-ala ng kanyang ama. Mga pagkakataong
Sinusundo niya ito sa bangka. Nang mga gabi na nagkukwento sila sa daungan, mga sandaling siya at ang kanyang amay, isang ordinaryong pamilya lamang sa isang bayan. Ikinuyom niya ang kanyang kamay. Sinimulan niyang lakarin ang daan pabalik sa kanyang kwarto. Mas mabagal ngayon ang kanyang paglalakad. Parang ayaw niyang marating ang destinasyon niya dahil sa kanyang natuklasan. 12:00 na ng hating gabi nang mangyari ang bagay na hindi matukoy ng kahit na anong lohika. 2 pulis ang nagbabantay sa loob ng police station. Nakatulog ang isa sa kanyang upuan nang marinig niya ang ingay. Hindi gaanong malakas. Hindi uri ng pagpukaw ng pansin sa unang pagkakataon. Ang uri ng ingay na parabang hangin lang. Pero walang bukas na bintana. Walang ventilasyon na bukas. Nagising ang dalawa. Ang sulok na tinitingnan nila ay ang sulok kung saan nakaimbak ang mga ebidensya ng 2 kaso. Na noon ay gumagalaw sa sulok na iyon. Tumayo ang isa at hinawakan ang baril. Sino yan? Lumabas ka! Walang sumagot. Lumakad siya palapit at dahan-dahan. Inilawan ang sulok ng flashlight. Wala namang tao, walang hayop. Pero ang bag ng plastic na naglalaman ng panyo, ang pinakamahalaga nilang ebidensya, ay nasa ibang posisyon na. Biglang may nakita silang kakaibang nilalang sa isang sulok. Hindi tao, hindi hayop. Hulaan niyo kung ano. Isang nilalang na hugis tao pero may kakaibang paraan ang paggalaw. Parang naglalaw at muling lumalabas sa pagitan ng anino. Nagpaputok ang mga pulis. 1, 2, hanggang 3 bala. Wala namang bumulagta. Walang sumigaw. Nahintakutan na ang 2 pulis sa kanilang nakikita. Pumunta ito sa kinaroroonan ng mga ebidensya. Kinuha ang bag na plastic at lumabas ng pintuan nang hindi ito binubuksan. Nagising naman si Carlos sa ingay ng baril. Ang kanyang kwarto ay malapit lang sa police station. Siya mismo ang pumili ng kwarto doon para malapit lang sa investigasyon. Nagbihis siya ng mabilis at tumakbo palabas. Nakita niya si Aguilar sa tabi ng pintuan ng station. Nakasimangot. Ang mga mata ay mapanuri sa paligid. Anong nangyari? May pumasok. Kinuha ang mga ebidensya. Pumasok? Paano? Hindi ba nakalakang? Hindi pumasok sa pintuan. Dumaan sa dingding. Nanatiling tahimik si Carlo. Nakinig na maayos sa mga detalyang sinasabi ni Aguilar. Sinabihan ko na kayo. Teka, may tama ba kayo? Wala. Hindi naman kami inatake ng kakaibang nilalang na yon. Pinuntirya niya lang talaga ang ebidensya. Nakita namin ang dugo sa sahig. Parang hindi siya dugo ng tao. Pero nasaktan din naman siya kahit papano. Nagulo ang utak ni Carlo. Ang nilalang na tinamaan ng bala. Ang nilalang na dumaan daw sa dingding. Na nagpoprotekta sa ebidensya na magtuturo sana sa kriminal. Hindi niya lubos maisip kung sino iyon at bakit niya ginagawa iyon at ano ang kaugnayan nito sa salarin. Carlos, saan ka pupunta? Hindi siya sumagot. Isa lang ang naisip niya. Puntahan si Gertie sa bahay nito at pilitin na sabihin kung ano man ang nalalaman nito tungkol sa pagkamatay ng 2 lalaki. Sa isip niya, lahat ng mga pirasong unti-unting nagiging maliwanag at nagdidikit-dikit at nabubuo ang isang larawan. Pero nang makarating siya sa bahay ni Girlie, nakita niyang nakapatay na ang ilaw.
Tahimik at walang kahit na anong kakaiba sa labas. Nakatayo lamang siya sa harap ng pintuan. Matagal na hindi kumatok at hindi pumasok. Habang nakatayo siya sa bahay ni Girlie, iniisip niya ang nilalang na nakita ng mga pulis. Ang nilalang na kumuha ng mga ebidensya magtuturo sana sa kriminal. Ibig sabihin, may dahilan iyon para protektahan ang kriminal. Mahalaga ang ebidensya sa nilalang na iyon. Ang nilalang na may sugat sa braso. Nasaktan ito ng mga pulis. Kahit papano'y may nagawa sila, kahit hindi man nila napatay, ang kakaibang nilalang na iyon. Nang sumapit ang umaga, mas malinaw na ang ilang bagay sa kanyang isip. Mas marami kaysa sa mga bagay na hindi niya pa lubos maunawaan. Miyerkules ng gabi. Ang pumigil sa lahat ng plano ni Carlo. Gusto niyang bisitahin si Girlie para ikwento sana ang nangyari sa police station para makita ang reaksyon nito, para makapagdesisyon kung kakausapin niya si Aguilar tungkol sa babae ng direkta. Matagal na siyang nag-aatubili pero noong mga oras na yun, wala na siyang pagpipilian. Kailangan niyang malaman ang totoo. Nasa daan na siya papunta sa bahay ni Girlie nang makita niya ang lalaki. Isang lalaking lumabas sa pinto ng bahay ni Girlie. Pawis na pawis, nakahubad ang pangitaas. May pawis sa noo at dibdib. Napatigil si Carlo. Lumingon naman ang lalaki at nakita ito ni Carlo. Walang sinabi. Nagpatuloy lang sa paglalakad palayo ng mabilis. Tumayo si Carlo doon ng ilang minuto. Naghintay nang hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Sa huli, pinagbuksan naman siya ni Girlie ng pintuan. Nakabihis pa siya at ang mukha niya ay parang normal lamang. Walang gulat at walang pagkamangha. Carlo? Sinong lalaki yon? Tumaas ang kilay ni Girlie ng dahan-dahan. Anong lalaki? Sinong lalaki? Ang lalaking kaalis lang. Mula sa loob ng bahay mo, nakahubad ang pangitaas. Tumingin sa kanya si Girlie ng walang emosyon. Bakit? May kinalaman ba yun sa'yo? Girlie, Wala tayong relasyon, Carlo. Kaya wala kang karapatan magtanong ng ganyan. masakit para kay Carlo ang sinabi nito. Totoo din naman ang sabi ng babae. Pero hindi iyon ang kinaiinis ni Carlo. Hindi ako nagsiselos. Nag-aalala lamang ako. 2 lalaki na ang Huwag mo namatay. nang tapusin yan. Alam ko naman ang ibig mong sabihin, Carlo. Anong ginawa niya sa loob ng bahay mo? Hindi sumagot si Girlie. Tumingin lamang sa kanya tapos dahan-dahang sinimulan niyang isara ang pintuan. Girlie, sandali! Magpenya ka, Carlo. Maaga pa bukas. Isinara niya ang pintuan. Pinatay na rin ang ilaw sa loob ng bahay. Samantalang si Carlo'y nakatayo pa rin sa labas ng 10 minuto. Galit at inis. Isang bagay na ayaw niyang aminin sa sarili. Ang lalaking yun na nakahubad ang pangitaas na may pawis pa ang katawan. Lumabas ng mabilis na parabang may iniiwasan. Sino ang lalaking yun? Ano ang ginawa niya sa loob ng bahay ni Girlie? At bakit? Lahat ng mga bagay na yun ay naglalaro sa isipan ni Carlo ng mga oras na yun. At bakit nasasaktan siya sa kanyang nakita? Pinilit niyang mag-isip ng mas malinaw. Bilang estudyante, may paraan siya ng pag-iisip. Logical, systematic at walang emosyon. Lalong nagpakirot ng kanyang puso ang sinabi ni Girlie na wala silang relasyon. At totoo naman iyon. Wala nga talaga silang relasyon kaya wala siyang karapatang magselos. Wala siyang karapatang magtanong. At wala rin siyang karapatang maramdaman ang lahat ng nararamdaman niya ng mga oras na yun. Umuwi na lamang siya sa kanyang tinutuluyan. Kinaumagahan, may natagpo ang isang lalaki sa dalampasigan. Bandang 6:00 ng umaga. Pumunta si Carlo sa dalampasigan para malinaw sana ang sitwasyon.
para lumayo sandali sa lahat ng mga iniisip niya mula pa kagabi. Hindi niya inaasahan na makikita niya ang isa na namang karumal-dumal na pagpatay. Parehong posisyon tulad ng dalawang nauna. Nakaunat na parang natutulog lamang, walang sugat, walang dugo. Ang mukha ay pareho ang ekspresyon na gulat na gulat. Nagsimulang kumulo ang dugo ni Carlo dahil kilala niya ang lalaking iyon. Ang mukhang nakita niya kinagabihan nang kinausap niya si Girlie na lumabas ang pintuan ng bahay na to, na nakaubad ang pangitaas at pawis na pawis ang noo. Nang mga oras na yun ay nakahandusay na sa dalampasigan at patay na. Ngunit hindi sinabi ni Carlo kay Aguilar nang dumating ang mga pulis para mag-imbestiga. Itinago niya ang pagkakakilala niya. Sa loob-loob niya, magugulo lamang ang lahat at malalagay sa alanganin si Girlie. Halo ang gulat at galit, isang bagay na mas masakit para sa kanya. Isang bagay na hindi niya pa handang harapin. Nang naroon na si Aguilar, tumingin siya kay Carlo. Kilala mo siya? Matagal bago sumagot si Carlo. Maingat na pinagmasdan ang mukha ng bangkay. Sa loob niya, paulit-ulit na tumatawid ang isang katanungan. Hindi ko siya kilala. Sinabi niya iyon ng malinaw, walang pag-aalilangan. Pero ang mga kamay niya ay nasa loob ng kanyang bulsay nanginginig. 3 na. Parehong walang malinaw na dahilan ng kamatayan. Pareho ang ekspresyon ng takot. Pare-parehong mga lalaki. Ano pong susunod yung gagawin? Kausapin na babaeng tendera. Natahimik si Carlo. Nang susubukan ni Carlo na kausapin si Girlie na maghapon ng araw na yun, iwas ang babae. Ayaw nitong makipag-usap sa kanya. Tuwing lumalapit si Carlo sa bangketa niya, naghahanap ito ng dahilan para makaalis. May customer, may gagawin, at may kailangan sa ibang bahagi ng palengke. Nanatili si Carlo sa palengke hanggang magsimulang umalis ang mga tendera. Pinagsama-sama ang lahat ng alam niya. 3 lalaki na ang namatay. Una ang ama niya, si Kapitan Ruben, na kilala sa buong Pantalan. Ang pangalawa ay si Dodong, ang manyak na kargador na sumunod kay Girlie nung gabi na yun. Ikatlo ay ang lalaking nakita niyang lumabas sa bahay ni Girlie ng gabi na yun. Nabubuo na sa kanyang isipan ang mukha ng mga lalaki at ang mga bangkay sa dalampasigan. Parehong walang sugat. Parehong wala ng dugo. Parehong may kakaibang kondisyon sa katawan. Ayon sa mga medical examiner, lahat sila'y konektado sa iisang tao. Ang babaeng kasalukuyang umiiwas sa kanya. Alam ni Carlo kung ano ang ipinapahiwatig ng lahat ng iyon. Alam niya, pero sa bawat oras ay iniisip niya ang mukha ni Girlie. Ang mga sandali na nagkakatinginan sila sa bangketa. Dumadaan sa pagitan na parang hangin. Mas mahirap tanggapin ang konklusyon na lumalabas sa kanyang isipan bilang isang estudyante. Ang bawat pag-iwas ng babae. Kinabukasan, nagsimulang manmanan ni Carlo si Girlie. Ginawa niya ito dahil hindi niya mapigilan ang sarili niya. Tuwing umaga, nandun siya sa palengke ng maaga bago pa man dumating si Girlie. Nanunood mula sa malayo, tinitingnan kung may kakaibang mangyayari, at isang umaga, nakita niya ang lalaki. Si Marcelo Soriano, negosyante sa Pantalan, kilala sa buong probinsya. Lalaking sanay na kumuha ng lahat ng gusto niya. Laging may sasakyan, laging may mga tauhan, laging may pera. Nakita niya si Girlie sa palengke isang araw at hindi tumigil nang hindi balik-balikan ang dalaga. Laging may regalo. May mga prutas, pagkain at minsan naman ay isang sobre. Tinatanggihan naman iyon ng dalaga. Hindi naman nakararamdam ng galit ang matanda. Pero naiinis siya dahil hindi siya sanay na tinatanggihan, lalo na ng mga babae.
Nakita ni Carlo ang lahat ng ito mula sa malayo. Kumulo ang kanyang dugo sa tuwing nakikita niya si Marcelo na lumalapit sa dalaga. Isang hapon, habang pinagmamatyagan niya ang palengke, nakita niya si Girlie na palabas mula sa kanyang bangketa, papunta sa kanyang direksyon. Nang makita ni Girlie si Carloy na nakaabang na sa kanya, huminto siya sandali, pagkatapos ay patuloy pa ring naglakad. Bakit ka nandito? Girlie, nag-aalala ako sa'yo. Hindi mo kailangang mag-alala. Girlie, 3 lalaki na ang namatay. At lahat sila... Huwag mo nang ituloy yan, Carlo. Natigilan si Carlo. Tumingin ng matagal sa babae. Ang mukha ni Girlie kahit na galit ay ayaw makiusap pa. Pero sa kabila ng galit sa mukha ay litaw pa rin ang kagandahan nito. Bakit mo ba ako iniiwasan? Simula nang matagpuan ng lalaki sa dalampasigan, ayaw mo na akong kausapin. Anong nagbago? Wala. Wala? Wala ba talaga? Girlie, alam mo kung bakit nararamdaman ko to? Kung bakit ako nag-aalala sa'yo? Dahil mahal kita! Napatigil si Girlie. Dahan-dahang lumingon sa kanya. Ano? Carlo, wag mong sabihin yan. Bakit? Dahil ayaw mo sa akin? O dahil mas gusto mo ang iba? O ang mga lalaki mas mayaman? Mas magaling? Ano ba ang kulang sa akin? O mas gusto mo ang matanda na yun? Kumunot ang noo ni Girlie. Hindi dahil sa galit, isang bagay na mas komplikado. Hindi mo ako naiintindihan, Carlo. Kaya nga nandito ako para subukang intindihin ka. Pero ikaw ito laging lumalayo sa akin. Lagi kang umiiwas na para bang... Dahil mas ligtas ka kung malayo ka sa akin. Biglang natahimik si Carlo. Huminga ng malalim si Girlie na para bang nagsisisi sa sinabi. Ibinaling niya ang kanyang muka. Anong ibig mong sabihin? Wala. Wala, Carlo. Huwag mong pansinin ang sinabi ko. Sige na, umalis ka na. Hindi. Hindi ako aalis hanggat hindi mo sinasabi sa akin kung anong pinupunto mo. Lumakad si Carlo palapit. Huminto sa harapan ni Girlie. Girlie, tingnan mo ko. Hindi tumingin si Girlie. Tingnan mo ko, please. Tumingin ka sa akin. Dahan-dahang tumingin si Girlie at nang makita ni Carlo ang mga mata ng babae, ang lahat ng itinatago nito, ang pagod, ang takot, isang bagay na hindi niya mabigyan ng pangalan, nararamdaman niya ang isang bagay na tila nagpabagsak sa kanyang nararamdaman. Alam ko may tinatago ka. Pero nais ko lang malaman mo. Kahit sino ka pa, mamahalin kita. Hindi yun magbabago. Carlo, hindi. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Alam ko. Hindi. Dahil kapag nalaman mo ang totoo, kapag nalaman mo kung sino talaga ako, kung ano talaga ako, kung ano ang ginagawa ko, Carlo, alam ko. Kasusuklaman mo ako. Kaya layuan mo ako. Umalis ka na, Carlo. Alam ko lalayuan mo din ako. Yan ang mangyayari. Kung sasabihin mo sa akin, maiintindihan ko. Kaya pwede ba sabihin mo na, ano bang tinatago mo? Hinawakan ni Carlo ang mukha ni Girlie. Tinitigan ng matagal. Tapos dahan-dahang yumuko siya papalapit. Hinayaan naman ni Girlie ang halik kahit sandali lamang. May nahon. Pero sa haba ng katahimikan pagkatapos, mas malakas pa iyon kaysa sa anumang salita. Dahan-dahang humiwalay si Carlo pagkatapos noon. Anong tinatago mo? Girlie, sabihin mo sa akin. Nais na sanang sabihin ni Girlie ang totoo. Pakiramdam niya'y handa na siya. Nang mga sandaling yun, dumating naman si Marcelo.
Hindi lang siya dumating na mag-isa, dumating na may 2 tauhan. Dumating na para bang wala siyang pakialam kung naruroon man si Carlos na mga sandaling yun. Girlie, sumama ka sa akin ngayong gabi. Kailangan mangyari na ang kagustuhan ko sa'yo. Hindi ako interesado, Marcelo. Sinabi ko na yun sa'yo noon pa. Iba na ang usapan ngayon. Pumasok ka sa kotse. Napagtanto ni Carlo ang nangyayari bago pa man kumilos ang mga tauhan ni Marcelo. Sandali! Ano ginagawa niyo? Lumingon sa kanya si Marcelo. Galit ang tingin nito at hindi siya sanay na may humaharang sa kanya. Sino ka? Hindi na mahalaga. Lumayo kayo sa kanya! Natawa na lamang si Marcelo. Nagsaya sa kanyang mga tauhan. Isang malakas na suntok sa tiyan at isa sa muka ang nagpabagsaka kay Carlo sa lupa. Naramdaman niya ang matinding sakit. Narinig niya ang sigaw ni Girlie. Sigaw na ngayon ng isang babaeng natatakot. Tapos narinig niya ang kotse na umalis. Inutusan naman ng matanda ang mga tauhan. Natangayin si Girlie. Maya-maya pa'y napabangon si Carlo sa lupa habang masakit ang kanyang muka at tagiliran. Pero ang unang ginawa niya ay kinuha ang kanyang cellphone. Tinawagan ang mga pulis. Aguilar, kinuha nila si Girlie. Kinuha ni Marcelo Soriano. Negosyante siya ng resort. Doon siguro sila dadalhin. Bilisan niyo, sundan niyo sila. Papunta na kami. Huwag kang gumalaw nang wala pa kami. Sumakay si Carlo sa isang tricycle. Kahit masakit ang muka, kahit nanginginig ang mga kamay, nagtungo sa isang resort ni Marcelo. Nakarating naman ang mga pulis na halos kasabay lamang niya. Nang makarating sila sa resort, hindi nila inaasahan ang kanilang makikita. Patay na si Marcelo. Patay na ang mga tauhan nito. Pareho ang posisyon katulad ng mga nauna. Nakaunat at walang sugat. Wala na ring dugo ang katawan. Parehong gulat ang ekspresyon sa mukha. Si Girlie, nasa isang sulok ng sala ng resort. Nakaluhod sa sahig. Ang mga kamay ay hawak ng sariling braso. Punit-punit ang suot niya at gusot-gusot ang buhok. Nang lumapit si Carlo sa kanya, tumingin naman si Girlie. Ang mga mata niya ay parang sa unang pagkakataon mula nang makilala niya ito. Noon niya lamang nakitang may takot ang dalaga. Girlie, anong nangyari? Tumingin siya sa mga patay na katawan. Tumingin uli kay Carlo. Sa mga mata ng babae nakita ni Carlo ang isang bagay na hindi niya pa nakita noon. Mahiyain pala talaga si Girlie. May nais itong sabihin pero parang hindi pa ito handa. 2 gabi pagkatapos ng pangyayari sa resort, nakatayo si Carlos sa labas ng bahay ni Girlie. Pinauwi na siya ng mga pulis matapos ang mahabang pagtatanong. Muli, wala silang sapat na ebidensya para arestuhin si Girlie. Ang mga patay ay namatay na walang malinaw na sanhi, walang armas, walang bakas ng pisikal na labanan. Si Carlo ay humiling para kausapin si Girlie. 2 oras tapos tatawag ka sa akin. At mag-iingat ka. Pagkatapos doon ay dumiretso na siya sa bahay ni Girlie. Kumatok ito at binuksan naman na Girlie ang pintuan. Bago pa man kumatok si Carlo, parang alam niya nang darating siya. Tahimik ang loob ng bahay, malinis, maayos at simple lamang. Umupo si Carlo sa hapagkainan. Umupo rin si Girlie sa tapat niya. Matagal ang katahimikan. Ngayon na, magsalita ka na. Handa ako makinig. Kahit ano pang sabihin mo. Tumingin sa kanya si Girlie.
tinitimbang ang mga pangyayari. Pagkatapos ay huminga ng malalim. Carlo, meron akong ama. Pero hindi ko siya laging nakikita. Pero palagi siyang nakamasid at nakabantay sa akin. Naghintay si Carlo ng susunod na sasabihin ni Girlie. Hindi ordinaryong tao ang ama ko, Carlo. Aswang siya. Ang mga lalaking namatay? Siya ang may kagagawa noon. Hindi ako. Pero ikaw, ang pagiging parausan mo. Yumuko si Girlie. Unang pagkakataon na hindi siya tumingin sa harapan niya habang nagsasalita. Palabas lamang yun para makalapit sa akin ng mga lalaki. Para may pagkain ang ama ko. Naramdaman ni Carlo ang lahat ng iniisip niya sa nakalipas na mga linggo na ngayon ay nakumpirma niya na. Pero iba pa rin ang marinig niya ang katotohanan mula sa bibig mismo ng taong pinagkakatiwalaan niya. Ang ama ko. Suki mo rin siya, Girlie. Regular mo siya suki. Hindi sumagot si Girlie kaagad. Pero ang katahimikan na yun ay sapat ng sagot. Naiintindihan mo na ngayon, Carlo. Kung bakit ayoko maging malapit tayo sa isa't isa. Kahit na gusto rin kita. Kasi ayoko mapahama ka. Dahil kapag naging malapit ka sa akin, pag-iinteresan ka ng ama ko at papatayin. Ayoko mangyari yun sa'yo. Kaya pinipilit ko ang sarili kong itaboy ka palayo. Pero nangyari sa ama ko. Oo. Isang salita lamang, pero makahulugan. Tumayo si Carlo. Lumakad sa maliit na sala, tumingin sa bintana. Madilim ang labas ng bahay nila Girlie. Nasaan siya ngayon? Hindi ko alam. Girlie! Totoo. Hindi ko alam kung nasaan siya. Lumalabas siya tapos bumabalik. Pero hindi ko alam kung anong mga ginagawa niya. Lumingon si Carlo sa kanya. Naroroon pa rin si Girlie sa hapagkainan, nakatingin sa kanya. At sa tingin na iyon, nakita ni Carlo ang lahat. Nahihiya ang dalaga sa kanya. Pansin niya ang pagod na nararamdaman ng dalaga. Sa pagdadala ng bigat, nararamdaman para sa ama nitong aswang. Gusto mo bang matapos to? Ang kamatayan ng lahat! Nagtaas ng tingin si Girlie. Nagulat. Matagal bago sumagot. Oo. Nangyari iyon mga bandang hating gabi. Naroroon si Carlo sa labas ng bahay ni Girlie nang maramdaman niya ang kakaibang pagbabago sa hangin. Nanindig ang balahibo niya dahil sa lamig ng hangin kahit na mainit ang gabi. Nang biglang may dumating. Hindi siya nakita agad ni Carlo. Anino ng hindi normal na tao. Mukhang matanda, mataas. Ang mga mata niya ay may kakaibang liwanag sa dilim. Nakatayo siya sa harap ng bahay ni Girlie. Nakatingin sa loob na parabang naghahanap, na parabang binabantayan sila. Lumabas si Girlie sa pintuan. Ama? Tumingin ang nilalang sa kanya, tapos tumingin kay Carlo.
Sa pagtingin na iyon, naramdaman ni Carlo ang isang bagay na hindi niya pa naramdaman sa buong buhay niya. Pakiramdam na minamasdan ka ng isang bagay na mas malakas pa para sa iyo. Sa sobrang bilis ng paglapit ng nilalang na yun sa kanya ay hindi na siya nakatakbo. Ikaw ang anak ng kapitan. Oo, Bakit ka nandito? para tapusin kayo! Nagbago ang ekspresyon ng nilalang. Tila ba natuwa? Parang nagustuhan ang lakas ng loob ng binatang iyon. Tapusin? Ikaw? Tatapos sa akin? Mababaw na tawa. Sa mga sandaling yun, kumilos si Girlie at kumapit siya sa ama niya. Tama na! Tama na, Ama! Ayoko na ng ganito! Ayoko na! Lumayo ka, girlie. Ito ang buhay natin. Siya ang ating pagkain. Wala kang karapatan na tanggihan ako. Hindi! Hindi ito ang buhay na gusto ko! Hindi kita pinipilit na tanggapin. Pero ngayon, itigil mo na ito, Ama! Tama na! At si Carlo, kahit hindi niya alam kung ano ang ginagawa niya, kahit hindi pa siya pulis ng mga oras na yun, lumakad siya papalapit sa mag-ama. Sinaksak niya ng paulit-ulit ang ama ni Girlie. Anak, ang birtud, kailangang maipasa. Sa huling sandali, sa huling hiningay, tumingin si Girlie na may kakaibang ekspresyon, gulat pagkatapos ng mga pangyayari. Hindi ka pala. Ama! Hindi niya naipasa ang bertod sa akin. Palagi niyang sinasabi, may papasa lang ang bertod sa tunay na kadugo. Sa tunay na anak. Ibig sabihin, hindi ako ang tunay niyang anak. At kung hindi ako ang tunay niyang kadugo, Napatigil si Carlo. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Sa sandata, sa bangkay ng nilalang, nagsimulang mag-ugnay-ugnay ang mga bagay sa kanyang isipan. Mga bagay na hindi niya nais pang pag-isipan. Pagkatapos noon ay lumakad silang dalawa palayo mula sa bahay na yun. Hindi magkahawa kamay, hindi nag-uusap. Naglalakad lamang sila na magkatabi sa dilim ng gabi. Tahimik ang bandalan at tahimik ang paligid. At maririnig mo ang mga hampas ng alon sa dalampasigan. Carlo, Ano? patawarin mo ako. Hindi kita masisisi sa lahat na nangyari. Pero matatagalan bago ko makamove on sa lahat ng nangyari. Alam ko, wala naman akong inaasahan.